Matapos ang pagdiriwang ng Pasko, muling dumagsa ang mga pasahero sa Manila North Port. Kumustahin natin ang sitwasyon doon sa ulat on the spot ni Salima Refran. Sam? Rafi, kung hindi man nga sing dami, tulad noong bago magpasko, ay marami pa rin tayong mga kababayan na nagpunta dito sa Manila North Port Terminal para makahabol na makasakay ng mga barko pauwi ng mga probinsya. Pero Rafi at Connie, ilan nga sa kanila naun siyami yung maaga sanang pag-uwi para sa bagong taon dahil na-delay ang ilang biyahe ng mga barko. May mga nagdiwang na nga ng Kapaskuhan o araw ng Kapaskuhan dito sa Pantalan para sa mga biyahe sana kanina madaling araw. Pero nalaman na lang nilang hindi pala dumating ang kanilang mga barko kaya delayed na ang kanilang paglalayag. Ilang pasaherong papunta sanang Mindanao, partikular sa Butuan at Davao, ang bukas pa inaasahang makakasakay dahil na-delay yung kanilang mga biyahe. Ayon sa Philippine Ports Authority, madalas ay operational issues ang dahilan ng delay bukod sa mga sama ng panahon. Ito raw ang kadalasang naitatala nila ngayon. Gayunman, nagpapaabot daw ng tulong ang PPA sa mga pasaherong nandito sa terminal. Maaari raw makipag-ugnayan sa mga shipping line para matiyak ang schedule at malaman kung may delay sa biyahe para hindi matenga dito sa terminal. Kung may mga reklamo naman daw, maaaring magsumbong sa Marina. Inaasahang aabot sa 5 milyon ng mga pasaherong dadaan sa mga pantalan ngayong peak season. Inaasahan na yung bulto ng mga pasahero ay yung matapos na ang bagong taon. Yan muna ang latest mula nga dito sa Manila Port o Manila North Port Terminal. Rafi, Connie? Sam, kumusta yung mga stranded dyan? Dyan na lang sila natulog o may mga nakauwi pa sa kanila? May oras pa para umuwi doon sa kanilang pinanggalingan? Alam mo, Rafi, yun nga yung nakakalungkot, no? Ilan doon sa mga pasahero nakausap natin. Bukod sa dito na nga sila nagdiwang ang kanilang araw ng Pasko dahil gusto nilang makasakay nga agad. Dahil inaasahan nila na yung biyahe nila ay kaninang madaling araw, nagulat na lamang sila na hindi pala dumating sa takdang oras yung kanilang mga barko. Kaya dito na nanatili kagabi yung ilang mga pasahero rito. Rafi? Wala naman nang nakikitang delay pa sa mga susunod pa mga biyahe. Mga nakikita pa bang delay yung mga shipping companies, Sam? Yun nga, Rafi, no, domino effect na yan. Ang sabi sa atin ng Philippine Ports Authority ay naka-monitor na sila ng delay bago pa man magpasko. No? So inaasahan na yun nga, kaya kailangan na tumawag doon sa kanilang mga shipping line para matiyak kung anong oras nga ba talaga yung kanilang biyahe at kung na-delay yung kanilang mga barko. Ilang shipping line naman daw yung nagsisiguro na o nag-aayos ng kanilang mga biyahe para makater yung kanilang mga pasahero. Rafi? Yun ang mahalaga doon. Tumawag muna sila para hindi sila matenga dyan sa mismong terminal. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. Nagpasko sa ospital ang 5 menor de edad matapos silang araruhin ng isang SUV sa Bantay, Ilocos Sur. Ang isa po sa mga biktima kita sa video na napailalim sa tumagilid na sasakyan. Ang ilan nakahiga pa sa kalsada. Sugatan din po ang driver ng SUV. Batay sa investigasyon ng pulisya, lasing ang driver na nakaidlip di umano habang nagmamaneho. Hindi nagsampa ng reklamo ang mga pamilya ng mga biktima. Dalawang pamamaril ang naitala sa gitna ng mga pagdiriwang nitong Pasko. Sa Navotas, isa sa dalawang sugatan ang nadamay lang. Balitang hatid ni Emil Sumangil. Nakunan sa CCTV ang nagtatakbuhang grupo ng mga lalaki na palabas ng looban sa barangay NDDS Navotas City. Ilang minuto na lamang bago magpasko. Ang lalaking may dalang shotgun hinakabol at pinaputukan ng isa pang lalaking may dalang pistola. Kasunod nila ang ilang pang lalaking tumatakbo rin palabas ng looban. Maya-maya, isang lalaking duguan ng ulo ang makikitang inaalalayan ng dalawang babae. Sa investigasyon ng Navotas Police, ang suspect sa gulo ay ang nakakulay asul na t-shirt. Nakaaway umano nito sa inuman sa dulo ng looban ang lalaking may dalang shotgun. Based sa investigation namin, nagsuso itong mga natamaan, nagpambuno itong suspect natin at saka yung mga intended na babarilin niya sana. Ngayon, pumutok po yung baril at tinamaan itong mga nabiktima na dalawa. Ang ugat ng gulo. Accordingly, may alitan yata sa babae. Yun ang isa.
Ang lalaki namang duguan sa kuha ng CCTV, tinamaan pala ng bala sa ulo at lumalabas na nadamay lamang sa gulo. Kinilala siyang si Robin Gisalan, 20 anyos. Ayon sa tiyahin ng biktima, nagno-noche buena sila noon sa labas ng kanilang bahay nang mabulabog sila ng mga putok ng baril. Nagtakbo na po kami, nagkagulo na po kami lahat. Hindi namin alam kung ano nang nangyayari. Inoobserbahan ngayon sa ospital si Robin, pati na ang isa pang tinamaan din ng bala. Hindi po namin alam kung anong ugat ng barilan. Hindi po namin alam. Nahuli rin agad ang suspect na si alias Ruben, 28 anyos. Patuloy namin sinisikap na makunan siya ng panig. Sinampahan siya ng 2 counts ng frustrated homicide at illegal possession of firearms. Mga putok din ng baril ang bumulabog sa Christmas party sa covered court sa bayan ng Pilar sa Camotes Islands, Cebu. Ayon sa mga pulis, nagwala umano ang 40 anyos na suspect na lasing na dumating sa covered court. Kaya pinayuhan siyang umuwi na lang. Pero nagalit ang suspect sa dalawang umawat sa kanya kaya ilang minuto matapos umuwi. Ang suspect, bumalik ito at pinagbabaril ang mga biktima na kanilang ikinamatay. Arestado ang suspect at inihahanda na ang reklamong isasampalaban sa kanya. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pansamantalang naantalang operasyon ng MRT-3 kaninang umaga. Sa ulat ng Super Radio DZBB, isang pasahero ang pumindot ng emergency button habang bumabiyahe mula sa Kamuning Station. Nakita raw kasing may umuusok sa bagon, kaya pinababa muna ang mga pasahero sa sumunod na istasyon sa Cubao. Matapos ang ilang minuto, bumalik na sa normal ang operasyon ng tren. Wala pang pahayag ang pamunuan ng MRT-3 tungkol sa insidente. Pinapatawag ng Land Transportation Office ang may-ari at driver ng SUV na sangkot sa aksidente sa Mandaluyong nitong weekend. Sa show cause order na inilabas ng LTO-NCR, pinagsusumiti ng paliwanag at pinahaharap sa tanggapan nila sa January 4 ang may-ari at driver ng SUV. Sa records ng LTO, unregistered o hindi rehistrado ang sasakyang sangkot sa insidente. Ayon sa mga saksi, tulog ang driver ng SUV at ginising lang ng ilang rider. Nang magising, humarurot ang SUV at nagulungan ang isang babae hanggang bumangga ito sa poste ng MRT sa EDSA Show Boulevard. Nakabangga rin ito ng 2 motorsiklo. Tumangging magbigay ng pahayag ang driver na mahaharap sa patong-patong na reklamo. Matapos ang paghahanda sa Pasko, pagsalubong naman sa bagong taon ang pinaghahandaan ng ilan pong mga ospital. Kabilang po dito ang inaasahang pagdami ng mga biktima ng paputok. Balitang hatid ni Chino Gaston at Sandra Aguinaldo. Pinasilip na ng Jose Reyes Memorial Medical Center o JRMMC ang ilan sa kanilang paghahanda para sa pagsalubong sa bagong taon. Nakahanda na ang lugar na nakalaan para sa fireworks-related injury. Ipinakita rin nila ang ilan sa kanilang kagamitan. Kunwari po, nasa bugan ng kamay. So ito po, yung tinatawag po namin dito, hand retractor po. So ang kamay po ng pasyente, ilalapag po dito habang nasa operating room. Tapos para mas madali po namin maoperahan yung kamay ng pasyente. Para po nakalatag yung kamay ng pasyente. Higit na marami pa rito ang kagamitan na inihahanda nila sa pagsalubong ng bagong taon. Lahat daw pinaghahandaan nila pati na yung pagkasira ng buto dahil sa paputok. Ito po yung medical grade po na drill na ginagamit po namin para po magpasok ng mga alambre katulad po nito. Kung gusto po namin na yung buto ng pasyente, ibabalik po, ipagdudugtong po ulit. Gagamitan po namin ng mga alambre or mga bakal na katulad po nito. 4 na pasyenteng nasugatan sa paputok ang nadala sa JRMMC. Minor injuries ito kaya nakauwi na rin ang mga pasyente. Payo ng DOH, huwag baliwalain ito kahit maliit lang. Malinis na tubig at sabunin niyo po. At kung yan naman po ay talagang may hiwa, takpan nyo na. Kung may pagdugo, maglagay kayo ng pressure. Bukod dyan, ilang pangunahing dahilan kaya napapasugod sa emergency room ang mga pasyente ay ang pagtaas ng presyon, vehicular accident at respiratory illness sa mga bata. Naka-code white tayo and lahat ng doctors and nurses are on call. We make sure that our medications and supplies are complete in the hospital as we prepare for the coming New Year. Kasi nga, we are expecting na baka tumaas pa yung firework-related injuries. Handa na ang mga pampublikong ospital sa Quezon City sa posibleng pagdating ng mga masusugatan ng paputok.
sa Quirino Memorial Medical Center. May isa ng naitalang fireworks-related injury. Isang batang nalapnos ang balat matapos tutukan ng lusis. Agad naman itong pinauwi matapos gamutin. Pero para sa mga mas malalang sugat, may bukod na firecracker-related injury ward. Dito nagbabantay ang mga emergency medical personnel para gamutin o kung kinakailangan, putulin ang mga parte ng katawan na mapipinsala ng paputok. Pagpasok natin, Ipinakita sa amin ng mga doktor ang ilan sa mga equipment na gamit sa surgery. Bone rondure at iba't ibang mga instrumentong pamputol ng buto at ng laman. Kabilang na ang instrumentong ito na tinatawag na ring cutter, pamputol naman ng mga singsing mula sa mga mai-injure na daliri, dala ng paggamit ng illegal na paputok. Kaya paulit-ulit ang panawagan ng ating mga doktor sa ating mga kababayan, huwag na talagang gumamit ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Sa tingin ng mga doktor sa QMMC, malaki ang epekto ng kampanya ng DOH para hikayatin ang mga Pinoy na umiwas na gumamit ng mapaminsalang paputok. Yes, mukhang kumukonti na lang po talaga. Medyo madalang naman na yung mga fireworks-related injury natin sa ngayon. Chino Gaston, Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magtitigil pasada bukas ang isang transport group sa Davao City bilang pagtutol sa PUV modernization at Davao Bus Project. Sa Camarines Sur naman, isang lalaki ang sugatan matapos maputukan ng ipinagbabawal na boga. Yan ang mga balitang hatid ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV1 Mindanao. Halos 3 oras na lang bago sumapit ang Pasko. Isang lalaki sa bayan ng Pili, Camarines Sur ang kinailangang itakbo sa ospital matapos maputukan ang kanyang kamay ng boga o ng improvised na paputok. Ito ang pangalawang firecracker-related injury sa naturang bayan ngayong taon. Noong Disyembre 23 ng hapon, isang 17 anyos na lalaki ang naunang itinakbo sa ospital matapos madisgrasya ang mukha dahil din sa boga. I-encourage ko na lang po ang public na kung pwede po, dahil na po kamo maggamit kayo mga paputok na iyan para po safe po ang satuyang New Year. Mas-celebrate po ning maayos ang Christmas saka ang New Year. May mga alternatives po na pwedeng gamiton. Iyon na lang po ito. Sa picture para sa buwang ang mga driver o operator, small operator na mawadanot ang inabuyan. Nga naman, so kay pipila na lang ka mga adlaw, bulan, mawala na mo sa kadalanan. Naglabas ng hinaing ang grupong Transmission Piston Southern Mindanao sa napipintong December 31 consolidation deadline kaugnay sa PUV Modernization Project at Davao Bus Project. Magsasagawa raw ang grupo ng citywide transport strike bukas bilang pagtutol sa Davao Bus Project ng gobyerno. Mahigit 6,000 na tsoper daw kasi ang posibleng maapektuhan ng proyektong ito. Tama lang sa December 31 eh. So, pwedeng may tabo na pulurong na ang tanang sakyanan na magdagan, dinisyugat sa Davao. Ang ingon sa LTFRB, no? Ingon sila nga dili pa may tabo by 2024. Siguro mag-take effect by 2025, no? Pwede bang makapangayo og kanang memorandum, no? Nga mag-take effect by next year ba o the following years? So wala sila yung mga ingana nga pwedeng ihatag sa tuwa. Inaasahang aabot sa 80% na PUV drivers ang lalahok sa Tigil Pasada. Ikinabahala naman ng ilang pasahero ang Tigil Pasada, kaya pinaghahandaan na ito ng LTFRB. Close atong coordination with CTTMO right now and ugma na aming meeting sa office for the preparation of this hulga sa transport strike, no? So ato pong gipatawag ang mga bus operators for them to help us if in case na yung mga stranded na mga pasahero. Ako, si Kent Abrigana, para sa One Mindanao. Kahit na po walang sama ng panahon, ilang bahagi pa rin ng bansa ang uulanin ngayon pong araw. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang pag-uulan sa Visayas at ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa Region, Bicol at Mindanao. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar, partikular sa Cagayan Valley, na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Ayon po sa Pag-asa, hanging amihan ang nakakaapekto pa rin sa malaking bahagi ng Luzon, habang easterlies naman ang umiiral sa eastern section ng Visayas at Mindanao.
Mga kapuso, isinara na po ang lahat ng gate at hindi na nagpapakawala ng tubig ang Ambuklaw Dam sa Benguet. Kumpara kahapon, bahagyang mataas po ang water level sa Ambuklaw, bagaman na malapit pa rin po ito sa normal high water level. Nananatili namang nakabukas ang isang gate ng Angat at Ipo Reservoir. 3 iba pang water reservoir ang nakapagtala ng pagtaas ng antas ng tubig, ang Lamesa, Binga at Magat Reservoir. Bumaba naman ang water level ngayon sa San Roque, Pantabangan at Caliraya Reservoir. Nakumpiska ang halos 3,000 paputok dyan sa Davao City at Panabo City sa Davao del Norte. Kasunod ito ng firecracker ban sa 2 lungsod. Mahigpit na pinagbabawal doon ang pagbebenta at paggamit ng paputok. Kumpiskado rin ang mga ibinibentang iligal na paputok dyan sa Divisoria. Kahit kasi tuloy-tuloy ang monitoring at operasyon ang pulisya kontra mga iligal na paputok, lantaran pa rin ang bentahan sa Tabora Street, Divisoria, Maynila. May pamaskong handog ang moviegoers sa pelikulang Pilipino. Dinumog kasi ang unang araw ng 49th Metro Manila Film Festival kahapon. Isa sa mga pinilahan ay ang obra ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na Firefly. Sold out ang screening tickets niyan sa SM Fairview at Lucky Chinatown Mall sa Binondo. Bumisita roon mismo ang ilan sa mga bidang, sina Miguel Tan Felix at Isabel Ortega, para personal na pasalamatan ang mga nanood. Pumasyal din ng Isagel sa iba pang malls para magbigay saya sa fans. Sa SM Mall of Asia naman, nag-ikot si Kapuso actor and Penduko himself, Mateo Guidicelli. Kasama ang iba pang cast members, thankful sila sa supporters ng Astig Pinoy Super Lodi movie. Extravagant at over-the-top naman sina Becky and Badette stars Eugene Domingo at Pokwang sa kanilang pag-iikot. Speaking of costume, may pag-group shirt din ang ilang Vilmanians na tumangkilik sa pelikulang When I Met You in Tokyo. Mga mare, bukod sa 4 na yan, showing din ang iba pang official entries na Rewind na Kapuso Royalties, Marian Rivera at Dingdong Dantes. Family of 2 starring Asia's multimedia star Alden Richards and megastar Sharon Cuneta. Horror film na Kampon with Kapuso actress Beauty Gonzalez. Pati na rin ang LGBT comedy film na Broken Heart Strip. Serial killer movie na Malyari at history film na Gomburza. Ngayong magbabagong taon na, isa po sa mga mabenta ang mga bilog na prutas. Magkano na nga ba yung mga yan? Alamin po natin sa Ulat on the Spot ni Mav Gonzalez. Connie, wala pa masyadong namimili ng mga bilog na prutas dito sa Binondo, pero inaasahan daw ng mga nagtitinda na dadagsana ang mga mamimili sa weekend. Tabi-tabi ang tindahan ng mga prutas dito sa Ongpin Street sa Binondo, Maynila. Pero ang namimili, madalang pa. Sabi ng mga nagtitinda, sa December 29 hanggang 31 pa nila inaasahan ang dagsa ng mga bibili. Ang presyo medyo mababa pang konti. Pero pag tungtong ng 29, medyo dodoble na presyo niya. Opo, magdodoble yan kasi dala ng... Siyempre, pag kinukuha na po namin, medyo agawan na po doon. Kaya kailangan po makapag-stock. Talagang dito masarap, fresh lahat lagi at bago. So 12 kinds of fruits every New Year. Magtrabaho ka, at magsumikap ka, wala kang kinakailangan magprutas-prutas. Mga pamahiin kasi yan para sa akin. So okay lang, magkaroon ka ng prutas sa table, di ba? Kasi simbolo ng kasaganaan. Kilala ring bilihan ng mga pampaswerte ang Binondo at karaniwang handa ng mga Pinoy sa bagong taon ang 12 bilog na prutas na swerte raw sa susunod na 12 buwan. Ito, Connie, sa ngayon, 40 pesos kada piraso ng peras, 50 kada piraso ng Fuji apple, 50 to 100 ang piraso ng orange, 3 for 100 ang kiwi, 4 for 100 ang pongkan at lemon, 150 per kilo naman ang suha at melon, 180 per kilo ang honeydew, 400 hanggang 500 pesos naman kada kilo ng grapes. Ang cherries, 1,500
200 kada kilo. 300 naman ang isang pack ng blueberries. Pero asahan ng tataas ang mga presyong yan. Kanina nga inabutan namin yung mga magkakaibigan na tumitingin ng prutas. Samantala naman, Connie, ang payo sa atin ng mga nagtitinda rito ay hindi naman kailangan na kilo-kilo yung bibilhin mo. Pwede naman na makipagtawaran ka o di kaya ay patingi-tingi lang pa isa-isang piraso ang bilhin mo para makatipid. Kung ang importante naman daw dyan ay makumpleto mo ay yung fruit basket mo, whether 12 or 8 pieces ang laman yan, Connie. Maraming salamat, Mav Gonzalez. Patay sa pambubugbog ang isang lalaki sa Maynila. Ang biktima, tumutulong lang daw sa pakikipag-ayos ng kanilang grupo sa nagrabyadong babae. Balitang hatid ni Darlene Kai. Paskong Pasko, pero imbis na nagkakasiyahan o nagdiriwang, nakuna ng CCTV na tensyonado ang grupong ito sa Galicia Street, Sampaloc, Maynila, mag-aalas 5 ng madaling araw kahapon. Maya-maya, bigla na lang nagkagulo. Pinagsusuntok nila ang lalaking nakaputing t-shirt hanggang sa bumulagta siya sa kalsada. Kahit natumba na, may mga tumadyak at sumuntok pa rin sa kanya. Sinubukan silang pigilan ng nakapulang lalaki pero maging siya ay sinuntok kaya siya napaupo. Kinilala ang biktima na si Molan Villamor. Isinugod siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Hindi namin matanggap. Gusto po namin ng hustisya. Dahil sobrang bait ng tito ko, as in. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nagsimula ang gulo ng dumaan ng isang babae sa isang grupong nagiinuman. Tinawag siya nung isa sa mga nagiinuman na yun na kung saan naging medyo hindi maganda yung dating doon sa babae. Kung kaya nagsumbong siya sa kanyang magulang. Pinuntahan daw ng ilang kaanak ng babae ang grupong nagiinuman para kumprontahin sila. Pero umalis din daw sila na tila hindi nagkakaayos. After ilang minutes, ito namang grupo ng biktima ang pumunta doon sa partido ng babae para humingi ng pasensya or tawad doon sa nangyari. Ang problema, sa gitna ng kanilang usapan, bigla na lang may nanuntok doon sa ating biktima. Kwento ng saksi at kaanak din ng biktima, nagulat daw sila sa nangyari dahil paalis na raw sila noong mga oras na iyon. Umupa na wala nang gano'n, wala nang nagsasalita ng kung ano-ano. Kala namin okay na, yung parang medyo parang paalis na kami patali. May sumapak talaga sa pinsa ko nasa likod. Wala nang kalaban-laban yung tao eh. 'Di ba? Kung totoong hindi mo na kailangan tatadyakan, papaluin ng bote. Tatadyakan yung mukha. Sinubukang pigilan ni Domingo ang mga sumusuntok pero hindi sila basta-basta naawat. Kwento pa ni Domingo, kararating lang ni Villamor matapos hindi umuwi ng 10 buwan. Nagtatrabaho kasi siya bilang construction worker sa Bulacan. Wala rin naman daw siyang sinabi o ginawang masama. Tumulong lang daw siyang makipag-usap sa grupo. Yun nga yung masakit yung sa maliit na part na hindi niya naman kasalanan, yung parang gusto niya lang humingi ng pasensya, ganun. Parang dahil sa hindi niya kasalanan, doon pa siya napahamak. 5 ang itinurong sangkot sa pambubugbog. 4 sa kanila ay nahuli na ng mga pulis, kasamang 18 taong gulang na babae na nagsasabing binastos siya umano ng partido ng biktima. Humiling ang mga suspect na itago ang kanilang pagkakakilanlan. Pinutusan lang po ako bumili ng itlog po sa sulukan. Tapos bigla pong may tumawag sa akin. Tapos nawag lang po akong idol. Tapos pagka-sit-sit po sa akin, tapos sinabi po ito. Tapos tinuro ako, tapos sabi niya, ito, idol ko to. Tapos hanggang sa, nung sumagot lang po ako, tapos bigla na pong nagmura yung isang lalaki. Aminado siyang kasama siya sa mga sumuntok at sumipa. Hindi niya rin daw kasi napigilan ang sarili. Sa sobrang galit din po kasi isa rin po, tinawanan din po ako ng lalaki na yun eh. Sabi naman ng isa pang suspect, hindi raw nila ginusto ang nangyari. Dinagaysa ko lang din po kasi sarili ko. Sobrang gulo na rin po kasi nung time na yun. Itinatanggi ng saksi at kaanak ng biktima na minura niya ang babaeng suspect. Isa sa ilalim pa sa autopsy ang labi ng biktima. Patuloy namang tinutugis ng pulisya ang nawawalang kasamahan ng mga suspect. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Arestado ang isang lalaki sa Quezon City na sangkot umano sa pangingikil. Ayon sa ulat ng Super Radio DZBB, nagbanta raw ang 55 taong gulang na suspect na ikakalat niya online ang mga masiselang larawan ng babaeng biktima kung hindi makikipagkita sa kanya. Matapos magsumbong ang biktima, nagsagawa na ng entrapment operation ang mga otoridad sa isang motel sa Quezon City. Mahaharap ang suspect sa patong-patong na reklamo. Sinusubukan pa siyang kunan ng pahayag. Huli kam ang paglipat ng lane ng itim na kotse na yan sa Mandawi-Mactan Bridge sa Cebu. Dahil dyan, bumangga siya sa kasalubong na motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon ang angkas ng motorsiklo. Kritikal ang kanyang lagay. Dead on arrival naman sa ospital ang rider. Nagpositibo sa liquor test ang driver naman ng kotse. Tumanggi siyang humarap sa media. Gusto raw bumalik sa Pilipinas ni One Piece star Mackenyu. Ang exclusive chika pa, may nalampasan daw siyang fear o takot dahil sa kanyang new project. Ang latest hatid ni Maring Katatibayan. Isang buwan na mula nang bumisita sa bansa ang Japanese-American actor na si Mackenyu. From his small shows and fan convention, dinilian at inabangan siya ng Filipino fans. Kaya hirit ni Mackenyu. I love them and I would love to go back to Manila, Philippines again. Undeniably patok worldwide ang pagganap niya bilang si Roronoa Zoro sa live-action version ng One Piece. Sa ngayon, tuloy-tuloy siyang gumagawa ng pangalan at atak sa iba pang manga projects. This time, fusion of anime and live-action maabangan si Mackenyu sa magical fantasy series na Dragons of Wonder Hatch. My role has red hair, red eyes, and he rides dragons. Dahil sa kakaibang atake sa Dragons of Wonder Hatch, hindi nagdalawang isip si Mackenyu na tanggapin ang role bilang si Akuta. Kahit pa mahirap at challenging pa raw ang role. Jumping back and forth manga world and live action world isn't something you can do very often. So that drew me. May exclusive revelation si Mackenyu sa GMA Integrated News tungkol sa isang fear na na-conquer niya while portraying the role of Akuta. I am scared of heights, but when it comes to work, I guess I'm fine. Wow. So I don't like flying. I don't like to be on planes. I don't like flying like that. I am getting used to it a little, but I'd rather be on land. I really enjoyed riding my dragon, my buddy, Igru. First time ever. Never rode a dragon before. So the next time they want me to ride a dragon, I'll be ready. Sa ngayon, busy ang holiday season ni Mackenyu sa kabi-kabilang promotion at junkets para sa pinakabago niyang project. Katatibayan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, magdamagan na ang bentahan ng mga paputok sa Bocaue, Bulacan. Sa ngayon, stable pa naman daw ang presyo. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Trafiko ni 5 araw bago ang huling araw ng bagong taon ay talaga namang unti-unti nang dumarami ang mga namimili ng paputok dito sa Bocaue, Bulacan. Galing pa sa iba't ibang lugar ang dumayo ngayong araw dito sa fireworks capital of the Philippines, ang Bocaue. Sinamantala ng iba ang holiday para mamili para hindi pa raw ganon kamahal ang presyo ng mga bilihin dito. Mabibili ang mga fountain dito ng halagang 250 hanggang 350 pesos, depende pa rin ito sa size. 200 pesos naman kada 3 piraso ng mga lucis, habang 6 pesos kada peraso ang mga quitties. May 16 shots po ng diamond din mula sa 1,500 hanggang 1,800 pesos at 16 shots dragon na 1,700 hanggang 2,000 pesos. After kasi ng Pasko, sunod na pinaghahandaan ng ating mga kababayan ang pagsalubong sa bagong taon. At para sa iba, alam mo ko ni Rafi, tila hindi na raw kompleto ang salubong kung wala mga paputok at pailaw na pinaniniwalaang pampatanggal ng malas at pampatanggal
pampabuenas naman sa bagong taon. Sabi nga ng ilang may-ari ng mga pwesto dito, kung ikukumpara sa presyo nung nakaraang taon, di hamak daw na mas mababa ang presyo ngayon. Gayunpaman, meron daw possibility, although hindi pa nila masabi sa ngayon, kung tataas pa ang presyo ng mga ito habang papalapit ang bagong taon. Alam mo, Connie, Rafi, ang kinaganda lamang dito, bagamat unti-unting dumarami, napaka-organized pa rin ng flow ng mga sasakyan dito at nakabantay ang mga pulis dito sa area para matiyak ang seguridad dito sa area. At syempre, huwag nating kalimutan yung mga safety measures na ginagawa dito. Tulad na lamang halimbawa nito, Connie, Rafi, no, ipakita lang natin. Itong mga naka-standby na drum na syempre merong lamang tubig at kanilang mga fire extinguisher. At tuloy-tuloy din ang paalala ng mga nagtitinda at mga may-ari ng tindahan dito, syempre sa mga mamimili na sundin na lamang ang ipinagbabawal. Gaya na lamang ang bawal ang manigarilyo dito sa area. Rafi. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Samantala, kasunod po ng selebrasyon ng Pasko ng ilan po nating kababayan sa Luneta, naku, ang tambak namang basurang iniwan doon. At may ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, gabundok na basura ang sumalubong sa amin dito sa Materials Recovery Facility ng Luneta Park. Sa sobrang dami, parang ang hirap isiping nakuha lamang ito nitong araw ng Pasko. Ayon sa ilang tauhan ng park na nakausap namin, nagsimula silang maglinis alauna pa ng madaling araw. Pero hanggang alas 9 ng umaga kanina, di pa rin sila tapos sa paglilinis. Gaya ng ilang naabutan namin sa may Quirino Grandstand, tila andi raw ang mga basura, di maubos-ubos. Ayon sa mga naglilinis, iniwan daw mga ito ng mga nagpasko sa lugar. Base sa obserbasyon nila, mas marami raw ang nagpasko ngayon sa Luneta. Marahil dahil na rin sa ito ang kauna-unahang Pasko na wala ng mga health restriction bunsod ng pandemic. Habang naiintindihan daw ng mga naglilinis na ito ay magandang pasyalan para sa mga pangkaraniwang Pinoy pagkat libre dito. Sana raw ay isipin din ng publiko ang kapakanan ng parke at iba pang mga taong dadalaw dito. Samantala, tuloy-tuloy ang pamamasyal ng mga tao dito sa Luneta at sa ngayon, Connie, ay malinis na itong muli. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Litaw ang ganda ng Bulkang Mayon sa kuhang ito ng Philippine National Railway sa Hidaco Bridge sa Daraga, Albay. Test run po yan ng PNR kahapon, araw ng Pasko, para sa rutang Naga-Legazpi-Naga na muling bubuksan bukas December 27. Magkakaroon din po ng tig-2 biyahe kada araw mula naman sa Naga at mula sa Legazpi. Hihinto ang tren sa mga estasyon ng Naga, Pili, Iriga, Pulangi at Ligao. Bubuksan na po rin ang 3 bagong estasyon sa Travesia, Daraga at Legazpi. 2017 nang suspindihin ang Naga-Legazpi route dahil sa kakulangan ng tren at bagon. Pinusulit po ng ilan nating kapuso ang huling araw ng long Christmas weekend para mamasyal. At mula po sa Quezon City, may ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Connie, makilang-ilang pamilya ang namasyal ngayong araw sa Quezon City Circle para sulitin ang huling holiday niya ngayong Kapaskuhan para mag-bonding. Isa sa mga inabangang magbukas ang rides dito na 50 pesos ang entrance. Maraming rides dito na ayon sa pamunuan ay ligtas para sa lahat, lalo na sa mga bata. Isa sa mga pinipilahan ang frog hopper. Patok din ang skybike na magandang workout dahil sa pagpedal mo, papawisan ka pero hindi mainit ang pakiramdam dahil mahangin. Tinitiyak ni Leslie Singian, park supervisor, pasusi nilang ini-inspeksyon ang mga rides dito. May inspeksyon nga raw kada pagkatapos na may sumakay. Bukas ang rides hanggang unang linggo ng January 2024 mula 10 a.m. hanggang 10 p.m. Kung nitong Pasko ay mahigit 21,000 ang mga pumasok dito, triple raw ang inaasahan sa bagong taon. Kung ayaw naman ng rides, maraming aktibidad na pwedeng gawin dito, gaya ng badminton, biking at jogging. Marami ring features na magandang selfie background. Dahil open air ang Quezon City Circle, magbaon ng panangga sa ulan, lalo na't may konting ambon dito ngayon. Connie? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Trabaho alert po tayo para sa mga gurong kabalen. Naghahanap po ngayon ang DepEd Region 3 ng mga teacher na ia-assign sa iba't ibang public school sa Pampanga. Hiring po sila ng Master Teacher 1 na may buwan ng sahod na mahigit 46,000 pesos. Mahigit 31,000 pesos naman para sa mga Teacher 3. May mga bukas din po na posisyon para sa Teacher 2 at Teacher 1.
Pwedeng mag-apply hanggang January 3, 2024. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang po ang csc.gov.ph/careers. Mabibilis na balita po tayo. 2 bangkay ng mga hinihinalang nalunod ang natagpuan sa magkahiwalay na lugar sa Cagayan kahapon, araw ng Pasko. Kabilang sa kanila ang lalaking taga Tugigaraw na nahulog sa bahagi ng Kapatan Overflow Bridge. Ayon sa mga otoridad, natumba umano ang sinasakyang motorsiklo ng lalaki sa tulay nitong Sabado ng madaling araw. Sa Kamalinyugan naman, nakita ang isang bangkay rin ng lalaki sa Cagayan River sa bahagi ng Barangay Sentro Norte. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakinanlan ng bangkay na nakasuot ng pulang t-shirt at maong na shorts. Sa Catanduanes, patay rin ang isang lalaki ng malunod sa dagat. Ayon sa inisyal na investigasyon, tinangay ng alon ng biktima habang lumalangoy sa dagat sakop ng bayan ng San Andres. Naging pahirapan ang pagsagip sa kanya dahil sa malakas na alon. Idineklara siyang dead on arrival sa ospital. Inaalam pa ang kanyang pagkakakilanlan. Ibinahagi po ng Department of Health ang ilang tips para iwas stress ang ating mga alagang hayop sa mga paputok ngayong pong bagong taon. Una na riyan, panatilihin po silang nasa loob ng bahay para hindi sila tumakbo o makatakas dahil sa takot. Siguraduhin mayroon silang safe space o kwartong tahimik kasama ang kanilang mga laruan. Para mabawasan po ang kanilang stress, gawin ang calming wraps gamit ang tela o damit. Makatutulong din ang pag-expose sa kanila sa ingay ng paputok para hindi sila matakot sa mismong araw ng bagong taon. At suotan sila po ng ID tags na may contact details ninyo para madali silang maibalik kung sakaling mawala o kaya'y makatakas po sila. Ito naman, kahanga-hanga po ang ginagawang pagtulong ng isang guro sa Kapalong, Davao del Norte. Gamit kasi ang social media, natutulungan niya ang kanyang mga estudyante. Siya po si Teacher B. Baptante, atay, o kilala bilang si Ma'am B. Sinimulan niya ang pagtulong ng malaman ang sitwasyon ng mga batang pumapasok sa school na walang kinain. Ilan po sa mga binibigay niya sa mga bata ay pagkain at mga gamit pang eskwela. Galing ang tulong sa mismong bulsa ni teacher at tulong ng supporters niya online. No worries naman daw dahil ang pagpo-post niya sa social media, ipinapaalam niya mismo sa mga bata at kanilang magulang. Good job, teacher! Galing naman ni teacher. Oo, yan Nakakabilib yung puso ng ganyang guro. Ano? Yung parang talagang vocation yan eh. Oo. Di ba? Correct. Talaga hong calling para sa isang guro yung kanilang profesyon. Kasi hindi lang yan basta merong tinuro ka, hindi nag-e-extend bilang magulang ka sa eskwelahan ng mga bata. At mukhang marami na siyang followers eh. At yun yung ginagamit. Pati yung mga Sinasamantala online niya. followers Oo. niya, Yes. tumulong din. God bless you Sinasamantala more, Teacher B. Sana pamarisan ka pa. Yes. At ito po ang Balitang Hali at bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, para laging updated sa lagay ng panahon, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.